sa atin. Sige po, bago po ako mag-umpisa, magbibigay po muna ako ng isang paalala tungkol po sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sabi po sa awit 95, tayo na't lumapit sa Kanya, na Diyos siya ay awitan, ang batong kublihan. Atin ngang handugan ng masayang awitan, tayo na't lumapit sa Kanyang presensya ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila at makapangyarihan. No? Sa araw na ito, ang gagawin po natin, sabi nga dito, purihin natin at awitan natin ang ating Diyos na si Yahweh. Ano po? Pasalamatan natin siya, lumapit tayo sa Kanya sa araw na ito, sa Kanyang presensya. At anuman po yung mga nangyayari sa buhay natin, anuman ang ating mga alalahanin, kalimutan po muna natin ito sa araw na ito. Pasalamatan po natin siya dahil tunay na siya po ay dakila at makapangyarihan. Napakabuti niya po. No po? Kasi po, narito tayo, wala po tayong nararamdaman. Malakas tayo at nakakasama natin ang mga kapatiran na magpapasalamat sa ating Panginoon. No po? Sige po, sa oras na ito, tayo po tayo at manalangin po tayo. Purihin po kayo, aming dakilang Diyos, aming Ama, sa oras na ito. Kami po ay nagpupuri po at magpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Sapagkat tunay nga po, Panginoong Hesus, kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gumagawa po sa buhay namin, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pabor mo, Ama, sa aming mga physical na katawan na kami po ay narito, Panginoon. Muli po kami magpupuri at muli po kami magpapasalamat sa iyong kabutihan. Tunay nga po, Panginoong Hesus, na kung kami po ay hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu Santo sa oras na ito. Kami, Panginoon, ay pakibuksan niyo ang aming puso, ang aming isipan. At sa oras na ito, O Diyos, tunay nga po, maituon po namin sa iyo. At ikaw po ang mabigay namin ng karangalan sa araw na ito, sa aming pagpupuri at pagsamba, Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy niyo po kami, Panginoon, pangunahan sa araw na ito. At kayo po magbigay, Ama, sa bawat isa, Ama, ng kapuspusan po na iyong banal na Espiritu, Panginoon. At dalangin ko po, Diyos, sa araw na ito, sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon, pakipagpala niyo po ang bawat isa. Ikaw po, O Diyos, ang siyang maghari sa aming mga puso. Salamat po, Diyos. Ito po aking dalangin sa kapangyarihan po ng pangalan Panginoong Hesus. Amen. Sige po, handa na po natin ang sarili sa ating pagpupuri at pagsamba. Purihin ang ating Panginoong Diyos na dakila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ba'y handa na magpurit sumamba sa ating Panginoong Diyos? Hallelujah. Revelation 5:13 says, Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them, saying to him who sits on the throne and to the Lamb, be praise and honor and glory and power forever and ever. Hallelujah. Karapat-dapat siya ng ating papuri at pagsamba magpakailanman, sapagkat siya ay ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Hey! Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. You know that I love you. You know that I want you. Know so much more than I have before. Hey. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of majesty, King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Come on. Jesus, you are Savior
to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. You know that I love you. You know that I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I believe for you, 'cause I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. To Jesus, Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. To Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. To Jesus Christ, hallelujah. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. 'Cause my Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, He is. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You know. My soul, His blood covered my sin. I believe my shame is taken away. My faith is built in His name. I believe, yes I do, Lord. I believe I'll raise a banner. I'll raise a banner, oh, so my Lord has conquered the grave. My Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, oh, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah.
I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe, I believe. My shame is taken away. my pain Is in His name. I believe, I believe. I'll raise a banner. I'll raise a banner. Oh, it's my Lord. Let's cover the grave. My Redeemer. Yes, He lives. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. Raise my burden and I rise with you. I'm dancing on this mountain top. See your kingdom come. You raise my burden and I rise with you. I'm dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Come on, church. Let's lift our voice to the Lord. For He lives. He lives. Oh, my Redeemer lives. Come on. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Yes, He lives. My Redeemer lives. Oh. Yes, our Messiah lives. It was witnessed by 5,000 men. Our God, our Jesus Christ, He lives. Hindi siya nanatiling patay. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Kasama ng Ama at tayo hinihintay niya. Sa araw ng pagbabalik niya, tayo kanyang sasalubungin. Hallelujah. Hallelujah. At ang kabanalan ng Diyos, ito ay mananatili. Sa presensya ng Diyos, walang kasalanan ang mananatili. Subalit sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, tayo nagkaroon ng pagkakataon na lumapit sa Kanya, sumamba sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. Let us continue to worship the Lord in spirit and truth. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us will believe, will sing a song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all throne and dominions, all power and positions. Your name stands above them all the angels cry, holy,
creation's cries. Holy, you lifted high. Holy, holy forever. Your people sing, Lord, your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries. Holy, you lifted high. Holy, holy forever. And your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you'll always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy forever. Oh, hallelujah. You're holy, Lord.
the Lamb. Oh, Holy Spirit, we welcome you to this place. Come flood this place with your presence. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above all thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Your name. Creation's cries, holy, you lifted high, holy, holy forever. You are holy, hallelujah. Your people sing, holy to the King of Peace, holy, you'll always be, holy, holy forever. Angels cry, holy, all creation's cries, holy, lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You will always be, holy, holy forever.
palakpakan muli natin ang ating Panginoong Diyos sapagkat siya ay nanagumpay na at siya ay banal magpakailanman. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga awitin na nilagay niyo po sa aming mga puso sa umagang ito, sa hapong ito. And we pray, O Lord God, that this burnt offerings, this worship, rise up to the heaven and give glory to your holy name because you are holy and worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat, Panginoon, sa bawat pamilyang naririto. Kasama namin nagkatipon upang sambahin ka. And we pray, Lord God, ang katagumpayan sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming pag-aaral, sa lahat ng bagay sapagkat kami inyong mga anak. At ikaw ang aming Ama. At alam po namin na sa mundong ito, tulad mo, Lord God, tulad mo, Panginoong Hesus, kami ay nagtagumpay na. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Oh. Thank you, Lord God. At ganyan man, batiin po natin ang bawat isa na may pag-ibig sa Panginoon. Pakita po natin ang ating mga matatamis ng ngiti sa ating mga katabi. At kung meron man po tayong mga nakasama ng loob rito, patawarin na po natin sila sapagkat tayo pinatawad din ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hey! You know that I love you, and you know that I want to know you so much more than I have before. Hey. These words are from my heart, these words are not made up. I will live for you, 'cause I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. 'Cause Jesus, you are the Savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I'll give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are Savior Of my soul, and forever and ever I give my praises to you. Oh, Jesus, you are the Savior of my soul, and forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Hello. Amen. Purihin ang Panginoon. Talagang napakasarap umawit sa Panginoon. Ano po?
parang ayaw na natin tapusin ang ating pag-aawit sa Panginoon. Napakasarap talaga ng pakiramdam. Ano po? Tayo po ba ay pinagpalang lahat dito? Amen. Kasi po narito po tayo at taglay po natin ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ano po? Sige po, ngayon po ay itaas po natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen. Sino po unang magpapasalamat sa ating Panginoon? Si Ate Baby. Dinadakil at sinasambat, pinupuri natin ang ating Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil napakabuti talaga ng Panginoong Kristo. No? At hindi nasasayang ang panalangin natin. Talagang, ako, pero ko sinishare talaga. Palagi kang manalangin. Taon ng binilang, pinagpray ko to talaga. Talagang hindi nasayang. Kasi tuwing maghaharap kami, may pag-uusapan namin. Sa negosyo o listahan, ang payment. Pero may ganun na pag-uusap namin. Pero inilagay siya sa puso ko. Anak, patanggapin mo siya. Akayin mo siya. Pinagpe-pray ko yan. Pati pamilya niya. Talagang inaano ko yan, Lord. Hindi lang po kami inaligtas. Pati yung aming mga kasama na pinagkatiwala mo sa amin. Napakabuti ng Panginoon talaga. Gumawa ng paraan ng Panginoon talaga naman. Nag-pray kami gabi noon. Bumisita kami, sabi ko kasi, Lord, pero may community yan. Lord, dalhin mo ako sa mga taong ililigtas mo. Hindi lang po kami ang naligtas. Habang may panahon pa po, habang pinagkakataon mo po kami binibigyan ng mabuhay. Wag lang kami lang. Talaga yun ang minimiti ko. Umuwi ako nung gabi, natapos kami. Hindi ko na alam kung saan kami galing nun eh. Sa Miranda pala. Malungkot ako kasi wala eh. Pag-uwi, kasi sabi ko, dadali mo sa amin. Kung di mo ako, dadalhin mo kami rin o kundi kaya dadali mo sa amin. Dinala sa amin. Pagdating ko, yun na. Dinala sa amin ng Panginoong Kristo. Napakabuti niya. Talaga naman. Magpamilya silang narito. Kaya talaga napakabuti ng Panginoon, ano? Kaya patuloy talaga tayo na wag tayong magsasawang manalangin kahit bumibilang na ng taon. Bumilang na siya ng taon. Pag bibiyahe na sila, pero may kung bibili niyan, palagi kayo manalangin mga anak ka. Kasi sabi ko nga, kung ako'y nag-asawang maaga, anak ko lang kayo. Palagi kayo mananalangin, anak ka. Opo, Ate Baby. Pagka naman nasa biyahe na, update sila sa akin dahil tulog na ang tatay namin. Ate, palabas na po kami sa Carmona. Narito na kami sa Carmona. Manalangin kayo ha, basta palagi kayo manalangin. Nalagyan ko ng God bless you sa inyo. Kagaganon ko kay Lord, pero kung talaga naman, meron pa ako talaga. Thank you kay Lord talaga. Tinugon niya yung panalangin ko. Kaya thank you kay Lord, sa Diyos po ang papuri.
down. Sa Praise. Yan. So ano yan? Pinamimigay na ako ni Nani Melda. Ano? Praise, praise. Ayan. Okay, so ngayong hapon po, ako muna po ang magbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil ang ating pong nagkasakit. Kahapon po ay nilalagdat po siya, pero nag-pray naman tayo kahapon, yung mga nakakaalam. At kanina kinumusta ko, mababa na ho yung lagnat niya. Pero kailangan pa rin niya magpahinga. Okay, so palagi ko wala naman ho kayong tutol. No? Amen. Okay. Yeah. So, pero ipapanalangin po natin siya sa sandali ito. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. O aming Ama, muli po nagpapasalamat kami sa hapong ito sa pagkakataon na kami ay nagsama-sama upang kayo ay purihin, sambahin. Muli niyo, Panginoong, kausapin sa pamamagitan po ng iyong salita. At kami, O Diyos, ay patuloy niyo pong palakasin sa pamamagitan din po ng mga patotoo at maging sa presensya ng bawat isa. Panginoon, sa sanding ito, kami ay nagkakaisa na lumalapit sa inyo at tinataas ang aming pastor. Lord, sabi niyo nga na naman ang aming pagkaisahan at talian dito sa lupa ay magaganap sa langit. Kaya at anumang pagkaisa naming pawalan dito sa lupa ay mapapawalan sa langit. Kaya sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, aming pong tinatalian ang mga espiritu ng karamdaman sa katauhan, sa katawan ng aming Jesus. At aming Panginoong inuutusan, Panginoon, na lumaya sa mga ito mula sa Kanya. Aming pinapakawala ng espiritu ng kagalingan, ng espiritu ng banal na kalusugan, at kapahingahan niyo po, Panginoon, sa aming pastor sa mga sandaling ito. Ama, patuloy kami nagtitiwala, hindi po siya papabayaan at iniwanan, at muli po namin siya, O Diyos, na makasama sa iyong mga gawain sa mga susunod na araw na ito. At ganoon din, Panginoon, kung meron din po sa amin ngayon na may mga sakit, Panginoon, kayo rin po ang mag-unat ng iyong kamay sa kanila at gumawa ng himala at kababalaghan sa pangalan ng iyong bugto na anak, ang ating Jesus. At ganoon din sa iba na mga kapatid na wala rito ngayon dahil din po sa karamdaman. Kayo na po, Panginoon, na patuloy na magpanumbalik ng kanilang kalusugan at kalakasan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At muli po, Ama, dalayan ko na buksan niyo po ang mata ng aming pananampalataya. Bigyan niyo po kami, O Diyos, ng espiritu ng karunungan at pangunawa upang lalo po namin kayong makilala, lalo po namin maunawaan ang pag-asa na kung saan niyo po kami tinawag at ang dakilang kapangyarihan niyo na kumikilos sa amin. At Panginoon, muli po gamitin yung lingkod para po sa inyong layunin at para lamang po sa iyong kapurihan. Salamat po, Ama, at kayo na rin po mag-ingat sa iba na mga kapatid na parating pa lamang. At nagtitiwala kami, Lord, na kami ay patuloy niyong pagpapalain sa aming pong pakikiisa sa gawain ito. Ito lang po ang aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Sige po, maaari po tayong makaupo. Talagang alam ko na itong oras na ito ay talagang sabi nga, oras de peligro dahil nakantok. No? Siyempre, bagong kain. Tapos malamig pa. Anyway,
So, naunawaan ko yan dahil naranasan ko rin yan. So tingnan nyo na lang po yung katabi ninyo. Tingnan nyo kung nakadilat pa. Okay? At tapikin nyo pag medyo nakatulog. Okay, so ngayong hapon po ay, alam ko kasi yung mga dumadalo sa hapon ay si Pastor Nap yung nagbabahagi sa inyo, pero sa first service, nagsimula po ako ng isang series ng mensahe na pinabagatang Knowing God, no? Yung ating lalo pang makilala natin ang Diyos. At 3 linggo na rin po ako nagbabahagi. So ang gagawin ko po, kung ano po yung binahagi ko kaninang umaga, yun po ang ibabahagi ko sa inyo. Okay, mga kapatid? No? Pero siguro bibigyan ko lang ng konting background dahil may mga naunang mensahe rito. Actually, ang ating pinaka-main text ay ang Jeremiah chapter 9, verses 23 to 24. No? Yung unang bahagi ng mensaheng ito, binasa po natin yung verse 23 ng Jeremiah chapter 9. So, pakibuksan niyo po ang inyong mga Biblia. Although alam ko naka-flash din naman sa screen. Pa-flash sa screen kung magagawa. Pero gusto kong basahin yung verses 23 and 24. Ang sabi nga po rito, "This is what the Lord says, let not the wise man boast of his wisdom, or the strong man boast of his strength, or the rich man boast of his riches, but let him who boasts boast about this, that he understands and knows me, that I am the Lord who exercises kindness, justice, and righteousness on earth, for in this I delight." Ang sabi po sa Tagalog, Jeremias 9, 23 at 24, sinasabi ni Yahweh, "Huwag ipaghambog ng pantas ang kanyang karunungan, o ng malakas ang lakas na taglay niya, ni ng mariwasa ang kanyang kayamanan. Kung may ibig magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ako si Yahweh ang gumagawa ng kabutihan, katarungan at katwiran sa sanlibutan. Ito ang mga bagay na ibig ko, akong si Yahweh ang nagsasabi nito." Okay? So, bakit po kailangang makilala natin ang Diyos? Base sa mga binasa natin mga talatang ito. Nasabi nga rito ng ating Panginoon, hindi natin pwede ipagmalaki ang ating karunungan. No? Kahit sabi natin mataas ang napag-aralan mo at marami kang na alam, hindi natin pwede pagmalaki yun. Hindi rin natin pwede pagmalaki ang ating lakas. No? Kasi sabihin natin tayo ay athletic. No? At tayo ay talagang malusog. Hindi natin pwede pagmalaki yun. At sabi rin, hindi natin pwede ipagmalaki ang ating kayamanan. Di ba? So marami tayong mga nakikita dyan, mga mayayaman, no? Talagang pinapakita nila ang kayamanan nila, no? Pinagmamalaki nila, pero sabi ni Lord, hindi sila dapat magmalaki. Hindi na dapat pagmalaki yon. Pero ang pwede lang natin ipagmalaki ay, ang sabi rito, na nakakaunawa tayo at nakakilala tayo sa Diyos. Ibig sabihin, ang pwede lang nating ipagmalaki o mahalaga talaga sa buhay ay ang makilala natin ang Diyos. Amen, mga kapatid? No? Natanong ko, sino rito sa ating ang nakilala na sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Okay? So, kailan ba natin unang nakilala ang Panginoon? Kailan? Yung tunay nating nakilala ang Panginoon. Kaya naitaas natin ang kamay natin. Nung araw na tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo sa ating puso bilang ating sariling Panginoon at tagapagligtas. Okay? Yan yung sinasabi nating nakilala na natin siya ng personal. Nagkaroon na tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Naniniwala ko yun ang talagang sandali na nakilala na natin ang ating Panginoon. Pero, dahil ba tinanggap na natin ang Panginoon, kilala na ba natin siya? Hindi pa.
kailangan tayo ay lumago o lalo pa natin dapat makilala ang ating Panginoon. At alam niyo, ang ating Diyos, napakabuti niya. Gustong-gusto niya talaga gustong-gusto niyang ipakilala pa ang kanyang sarili sa atin. Amen? No? Siguro, yung unang bahagi kasi nung shinare ko ay bakit natin kailangan makilala ang Diyos. Kailangan natin makilala ang Diyos dahil yun ang hinahangad ng Diyos. God wants it. God desires it na makilala natin siya. Noong ibang mga dahilan, siguro hindi ko na ibabahagi for lack of time. Pero yung pangalawang bahagi ng mensahe na shinare ko ng mga first service ay paano natin makikilala ang Diyos o paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. No? At na-share ko na may mga ginawa ang Diyos para lalo natin siya makilala. At unang-unang paraan para makilala natin ang Diyos ay sa pamamagitan ng ano kaya? Paano natin alamang merong Diyos? Ano ang ating nakita? Ano ang ating napagbasdan? Yung kanyang nilikha. Amen? Narinig ko, no? Yung kanyang nilikha. No? Ibig sabihin, God revealed Himself to us, number 1, through His creation. Basa natin yan sa Romans chapter 1, sa verse 20. Ito ay mabilisan lang pong parang foundation lang po ito ng isi-share ko ngayong umaga. Sabi sa Romans chapter 1, verse 20, hindi ko alam kung alam ni Sister Jambi yung lesson last time na pwedeng ma-flash. Pero kung hindi, okay lang. So, Romans chapter 1, verse 20, mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala na silang maidadahilan. So, sabi nito mga kapatid, sa pamamagitan ng nilikha ng Diyos, yung kalikasan, doon natin nakikita yung kanyang walang hanggang kapangyarihan at yung kanyang pagka-Diyos. His divine nature and His, kung di ako nagkakamali, yung eternal power. No? Eternal power and divine nature. So nagpakilala nagpapahayag ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang nilikha. Kasi kung titingnan natin talaga yung nilikha ng Diyos, talagang wala tayong ibang magiging konklusyon kundi merong makapangyarihang Diyos na gumawa nun. No? Nung nakaraan nga, pinakita ko yung larawan ng hindi lang yung buwan at bituin, pero yung ating Milky Way galaxy. No? So, pero hindi na natin maano yun. Now, paano pa nagpakilala ang Diyos sa atin? Hebrews chapter 1, verses 1 to 3. So una, through His creation, doon natin nakita yung kanyang pagka-Diyos at yung kanyang kapangyarihan. Pero, pangalawa, makikita natin dito sa Hebreo, Kabanatang 1. Nasabi rito sa verses 1 and 2, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinilagan niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. So sabi rito, nung nakaraan, ang Diyos ay nangusap sa atin sa pamamagitan ng mga propeta. Okay? So, ang Diyos ay nangusap. So, ang pangalawang paraan ng pagpapahayag ng Diyos o revelation ng Diyos is through, una, His creation, pangalawa, His word, yung kanyang salita. Yung salita niya na ito ay, una, spoken. Kumbaga, ito ay pinahayag, ginamit ng Diyos yung mga propeta. Ginamit ng Diyos yung mga lingkod niya. At hindi lang kasi pinahayag yun eh. Yung mga sinabi ng mga propeta na isulat din yun.
Kaya meron tayong Old Testament. Di ba, mga kapatid? At syempre, may mga ginamit din ng Panginoon na sumunod sa kanila, kaya naisulat din yung mga naging alagad ng Panginoon, kaya naisulat yung bagong tipan, kaya nagkaroon tayo ng Biblia. So, ang pangalawang paraan, mga kapatid, ay through His Word. Ang Diyos ay nagpapakilala sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Okay? Kaya kung gusto natin lalo makilala ang Diyos, saliksikin natin ang Kanyang salita. At pangatlo, sabi sa binasa natin, ngunit sa mahuling araw na to, siya ay nangusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang, noong una yung mga propeta, pero sa mga huling araw na to, sino na ang pinadala ng Diyos para ipakilala siya sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, His Son, Jesus Christ, or siya yung living Word. Bakit nga sabi yun? Tingnan nyo, ang linaw-linaw dito sa John chapter 1. Ang linaw-linaw, mga kapatid. John chapter 1, sa verse, alam na natin yung verse 1, verse 14, doon, sa verse 1, napasimula pa yung salita, at ang salita ay kasama ng Diyos ng salita, at ang salita ay Diyos. Verse 14, naging taong salita, at siya'y nanirahan sa piling natin. Pero sa verse 18, tingnan nyo, kailan may walang nakakita sa Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi natin pwedeng itulad ang Diyos sa mga bagay na nilikha. Hindi tayo pwedeng gumawa ng mga imahen ng anumang nilikha ng Diyos dito sa lupa. Dahil ang ating Diyos ay, siya ay Espiritu. Pero sabi rito, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Tingnan, linaw, Ang Diyos na hindi nakikita, pinakilala ng kanyang bugtong na anak, siya'y Diyos. Dahil ibig sabihin, ang anak ay Diyos din. Kaya naniniwala tayo sa Trinity. Okay? Na lubos na minamahal ng Ama. Kaya, nung minsan ang mga alagad ng Panginoon, lalo na si Felipe, mabasa natin sa John chapter 14, lumapit siya sa ating Panginoon, sabi sa verse 9, o sa verse 8, sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Ano sabi ni Lord? Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. So, ibig sabihin, kung ano ang katangian ng Ama, yun din ang katangian ng anak. So pag nakita natin ang anak o nakilala natin ang anak, nakita at nakilala na rin natin ang Ama. Kaya ang pangatlong paraan ng Diyos para ipakilala niya ang kanyang sarili sa atin ay sa pamamagitan ni Jesus. At pinakahuli, hindi kasi natin talagang maunawaan ang mga bagay na espiritual kung wala ang Espiritu ng Diyos. No? Kaya ang pang-apat na paraan ng Diyos para ipakilala niya sa atin ang kanyang sarili sa atin ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 2 sa verse 10. Sabi rito, subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. So, ibig sabihin, kung gusto natin malaman ang isip ng Diyos, ang puso ng Diyos, yan ay malalaman lang natin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Okay? So, binigyan ko lang kayo ng summary nung dalawang mensahe na shinare ko. Pero ngayong hapon, gusto kong i-share yung na-share ko kanina umaga. Ito po ay introduction sa tinatawag na attributes of God. So kung ang Diyos ay nagpakilala sa atin, ano ang pinahayag niya tungkol sa sarili niya? Ibig sabihin, ano yung mga katangian niya? Okay? Pero bago yan, nung isan, tinignan ako sa internet, meron ako nakita mga sulat ng mga bata sa Diyos. Yung mga sinulat ng mga bata, meron silang gustong sabihin sa Diyos, sinulat nila. Okay? Ito yung mga sulat nila. Una, sabi niya, Dear God, did you mean for giraffe to look like that? Or was it an accident? Okay?
So sabi ng isang bata, Lord, yung giraffe ba ganun ba talaga yung gusto nyong itsura niya? O baka nagkamali kayo? No? Baka aksidente. Napahaba yung kanyang leeg. Parang gano'n, no? Was it an accident? Sabi ng bata. Okay? Sige, tingnan natin yung pangalawa. Sabi ng isang bata, Dear God, are you really invisible or is it just a trick? Yeah. Okay, Lord, talaga bang invisible kayo o baka magic trick lang yan? Medyo nag-magic kayo para hindi kayo makita. Yeah? Sabi ng isang bata, Dear God, why is Sunday school on Sunday? Bakit ang Sunday school ay nasa araw ng linggo? I thought it was supposed to be our day of rest. Okay? Sabi ng bata, Lord, ba't nyo nilagay ang Sunday school ng linggo? Akala ko ba ang linggo ay araw ng pamamahinga? Okay? So, sulat ang bata. Actually, merong isang hindi na isama dyan. No? Sabi ng isang bata, Dear God, I am an American. What are you? Okay. So, akala siguro ang Diyos may lahi, ano? Okay. Pero ito, pinakahuli. Meron pa yung pinakahuli yan. Dear God, hindi na yung tanong. Parang suggestion niya. Maybe Cain and Abel would not kill each other so much if they had their own rooms. It works with my brother. Okay? So sabi niya, Panginoon, siguro kung si Cain at Abel may sariling kwarto, hindi siguro sila magpapatayan. Kasi ganun kami ng kapatid ko, meron kami sariling kwarto. Kaya hindi kami... Okay. So, actually, natatawa rin ako nang nabasa ko yan. Meron pang iba, pero yan yung mas nakakatawang na nabasa ko. Kaya natatawa tayo dahil nakikita natin yung mga bata na sa kanilang limitado at murang kaisipan, hindi pa nila talaga lubusang nakikilala ang Diyos. Maring isip ng isang bata, maring ang Diyos ay nagkakamali sa paglikha niya. O kaya sabi ng isang bata, parang hindi niya naibigay yung kailangan ng mga ni Cain at Abel, kaya nagpatayan sila. Kaya tatawa tayo, pero maring kahit malaki na tayo, maring gano'n ang ating kaisipan sa Diyos. Maring inisip natin, baka si Lord nagkamali. No? Hindi kayo nagkamali si Lord na ako ay isilang sa mundong ito. Di ba? Kasi meron dyan mga sinilang na illegitimate, di ba? No? O kaya, Lord, di kayo nagkamali kayo na bakit nangyari itong bagay na to sa buhay ko? Parang hindi ko nakikita na yun ay consistent sa kung sino kayo. Okay, pero in-introduce ko lang yan at sabi nga ni, alam mo kasi, sabi ni A.W. Tozer, isang kilalang pastor, sabi niya, what comes to our minds when we think about God is the most important thing about us. Kung ano daw yung pumapasok sa isipan natin, pag inisip na natin kung sino ang Diyos, yon ang mahalagang bagay patungkol sa atin. So pwede bang i-advance natin slide yung ating PowerPoint? Pwedeng i-advance natin. Okay? So, yan ay sinabi ni Tozer, isang Christian and Missionary Alliance pastor na marami siyang magandang mga naisulat. So, ang tanong, kung ang Diyos ay nagpahayag sa atin, ano ang malalaman natin tungkol sa Kanya? At introduce ko sa inyo yung tinatawag na attribute. Dahil ang mga katangian ng Diyos ay tinatawag na mga attributes. Ano bang ibig sabihin ng attribute? Ang kahulugan nito. It means the distinguishing characteristics of God's divine nature, the fundamental qualities of His being. Ito daw yung mga katangian na yung natatanging mga katangian, no, ng Diyos. Ito yung mga pangunahing katangian niya. Kaya siya ay Diyos dahil sa mga katangiang ito.
Okay, yan ang ibig sabihin ng attribute based sa Bible doctrines. Sabi naman ni A.W. Tozer sa libro niyang The Knowledge of the Holy, whatever God has in any way revealed as true to Himself. Anumang pinahayag ng Diyos na totoo sa Kanyang sarili, yon ang tinatawag na attribute o katangian ng Diyos. Now, meron mga ilang paliwanag lang, no? Kung ang attribute ay isang bagay na totoo sa Diyos, ito rin daw ay isang bagay na naiisip natin na totoo sa Kanya. Sabihin, naunawaan natin, no? Yung katangian niya na yon. Ang attribute ay isang konseptong pangkaisipan. Ito ay tugon ng ating kaisipan sa pagpapahayag ng Diyos. Okay, parang ganito. Halimbawa, sinabi ng Panginoon, ako ay Diyos na banal. At nabasa natin yon. So, naunawaan natin ngayon na yung kabanalan ay isang katangian ng Diyos. Okay? At ito mahalaga. Between His attributes, no contradiction can exist. Sa mga katangian ng Diyos, wala daw tinatawag na contradiction. Kasi minsan, maaaring isipin natin, Lord, paano nangyari yun? Kayo ay mapanigbughuin, no? Sabi sa Bible, He is a God of wrath. No? Talagang, rin siya, yung nagagalit siya. Pero, isa rin katangian niya, siya ay Diyos ng pag-ibig. Di ba? So, paano nangyari yun? Parang magkasalungat yun, di ba? Pero, alam niyo, sa mga katangian ng Diyos, walang contradiction. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi niya kailangang isuspend o pigilin yung isa para lang ipakita yung isa. Hindi ganon. For in Him, all His attributes are one. Yung mga katangian niya ay nagkakaisa yan. And an attribute is not a part of God. Huwag natin isipin na ang Diyos ay parang may pagkakahati. Ito, parang pizza, no? Di ba? May pizza, di ba? Pag hinati mo. No? Ito, God is love. Ito, God is holy. Ito, God is, hindi ganon. Hindi mo mapapaghati yon. An attribute is not a part of God. It is how God is. It is what God is. Okay? Sabihin, gano'n na talaga siya. Gano'n na talaga ang Panginoon. At ipapakita niya yon. At yung mga katangian na yun ng Diyos, hindi pwedeng magkasalungat yon. Okay? Ano lang yan, gusto ko lang sabihin sa atin. Now, sa pag-aaral ng mga katangian ng Diyos, meron daw tinatawag na kategorya. Categories of God's attributes. At merong dalawang kategorya na kinikilala ng marami. Una, yung tinatawag na natural attributes. Ito mga natural attributes, these describe God's being. Ito mga katangian ito ay nagsasalarawan kung sino ang Diyos. Okay? At meron pangalawa, pero wala akong time siguro i-tackle ngayon, yung tinatawag na moral attributes. Yung moral attributes, yan naman yung mga katangian ng Diyos na nakikita sa kanyang salita at sa kanyang gawa, nakikita sa pakikitungo niya sa tao. Halimbawa, bigyan ko ng isang halimbawa. Isa sa natural attribute ng Panginoon ay yung katangian ng Diyos na alam niya ang lahat ng bagay. Di ba? Anong tawag doon? Minsan may mga tawag yan, mga omniscience. O kaya all-knowing. Alam niya ang lahat ng bagay. Yon ay isa sa natural attribute ng Lord. Hindi tayo pwede maging omniscient. Amen? Okay? Pero merong moral attribute ang Panginoon. Halimbawa, God is merciful. Ang Diyos ay maawain. Now, ang tanong ko, pwede ba tayo maging maawain? Pwede. Okay? So, yung mga moral attributes, ang pagkaunawa ko rin, yan yung mga katangian ng Diyos na pwede rin natin taglayin.
Pero syempre, hindi perfectly, pero pwedeng maging katangian natin. Okay? So ngayong hapon, ang itatalakayin ko lang ay yung natural attributes. Katulad ng share ko kanina umaga. At alam niyo, merong isang awit sa Bible na makikita natin yung tatlo sa pangunahing natural attributes ng Diyos. Ano yung tatlo na yon? He is omniscient. Yung omniscience niya. Pangalawa, ano yung tawag naman dun sa siya ay nasa lahat ng lugar? Omnipresent. Siya ay nasa lahat ng lugar. At pinakahuli, siya ay makapangyarihan sa lahat. Anong tawag doon? Omnipotent. Okay, omnipotence. Yang tatlong katangian ng yan ng Diyos, makikita natin sa isang awit na sinulat ni David, at yan ay yung awit 139. Okay, so please turn your Bibles to Psalm chapter 139. At umaasa ako na kayo ay gising pa rin hanggang ngayon dahil alam ng Diyos. Omniscient. Alam niya kung kayo ay tulog na. Okay. Pero kahit alam ng Lord na tulog kayo, hindi naman siya galit sa inyo. Okay. Sige. So, Psalm 139, isang napagandang awit na sinulat marahil ni David dahil actually si David talaga, nakalagay pala rito. Majority sa mga awit ay sinulat ni David. Sabi nga, almost 75 na mga Psalms ay sulat ni David. Pero yung iba, sulat nila Asaph at iba pa. So, babasahin natin ang magmula verses 1 hanggang 5. Okay, sabi rito sa Ingles, O Lord, you have searched me and you know me. Okay? You know me. Kilala mo ako. Sabi ni David. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Amen? Tapos kakantahin mo na. Yeah? Yeah? Salamat, Panginoon. Yeah? Dito yata binasa yung awit na yon. Kasi sabi nga doon, puso ko iyong sinisiyasat. Ang buhay ko iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Amen? So, I think dito binasa yung awit na yon. So, sabi ni David, Panginoon, ako'y siniyasat mo at alam mo ang aking buhay. Walang nalilihim sa Panginoon. At inisa-isa niya kung ano yung alam niya na alam ng Diyos sa kanya. Ang sabi rito sa verse 2, You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kung ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. So, alam ng Diyos, una, ang ating ginagawa. God knows what you do or what I do. Okay, nandiyan yan, ano? And God knows what you and I think. Okay? So, alam ni Lord ngayon kung anong iniisip ninyo. Amen? Sige na iniisip nyo. Pagkatapos ng service, dadaan muna ako ng SM Center. Kakain muna ako sa... Kasi mainit ang panahon. Okay? So alam ni Lord kung ang iniisip mo kanino ako mangungutang. So, hindi kayo nakapag-focus sa akin dahil iniisip nyo, sino kayong lalapitan ko. Yeah. Example lang. So alam ni Lord ang iniisip natin. Okay? At alam niya kung ano yung mga ginagawa natin, kahit lihim. Alam ni Lord yan lahat. Ano pa? Alam niya, sabi sa verse 3,
You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Ako ay iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko ay parang iyong nalalaman. Pero dito may sinabi, my going out. No? Diba? My going out. So, ano yon? May I go out? Okay. Alam ni Lord kung saan tayo pumupunta. Okay? So, God knows where you and I go. Okay? Marahil meron tayong hindi natin pinapaalam, tayo pupunta doon. Pero si Lord alam niya yon. Okay? And God knows, sabi sa verse 4, before a word is on my tongue, you know it completely, O Lord. So kahit pala yung ating mga sasabihin, hindi lang yung sinabi, pati yung sasabihin pa lang, alam na ni Lord. Amen? No? Kaya siguro minsan pinapala lang tayo ni Lord. Oh, medyo magpigil-pigil ka. Di ba? Di ba? Huwag mo na sabihin yung gustong sabihin. Kasi alam ni Lord yung sasabihin natin eh, di ba? Kaya pinano niya na tayo, binibigay na tayo ng babala, di ba? Alam niya kasi yung ating sasabihin at sinasabi. Alam ni Lord yun. At itong maganda sa verse 5. Sabi rito, you hem me in behind and before. You have laid your hand upon me. Sa Tagalog, ikay laging kapiling ko, katabi mo oras-oras, katabi ko oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa aki nag-iingat. Okay. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Dito, ang tinutukoy na pangangailangan ni David ay pag-iingat o proteksyon. Dahil yung sinabi ni David na, you hem me in, behind and before, ang parang sinasabi niya rito na ang Lord ay nasa harapan mo at nasa likod mo. No? Ang idea doon ito ay parang isang syudad na binabantayan. Pinapapaligiran ng mga bantay. So si David, alam naman natin ang buhay ni David, di ba? Talagang siya fugitive. No? Hinahabol siya ni Saulo. Talagang gusto siyang patayin. So isa talaga sa pangunahing pangailangan ni David ay yung proteksyon, yung pag-iingat. At sabi ni David, Panginoon, alam niyo ang kailangan ko. Alam niyo na kailangan ko na maingatan niyo ako. At tayong lahat, alam din ng Diyos kung ano ang ating pangailangan. Amen? No? Di ba sabi nga sa Mateo 6, na alam na ating amang nasa langit na kailangan natin yung mga basic needs natin. Kaya huwag tayong mag-alala. Amen? No? Huwag nating alalahanin yan dahil alam ng ating Ama yan. At ito kasi maganda eh. Si Lord, hindi lang niya alam yung kailangan natin. At naka-ano lang siya, nakatayo, hindi siya ganun. Dahil alam niya yung pangailangan natin, tutugunin niya yung pangailangan natin. Amen? Dahil anak niya tayo. So meron siyang aksyon na gagawin dahil alam niya yung kailangan natin. Di ba, naranasan niyo ba yung meron kang pangailangan tapos biglang may gagamitin si Lord? Di ba? No? Kasi alam na ni Lord yung kailangan mo. So gumagawa siya ng paraan. At nagpapasalamat tayo, Lord, praise God, dahil alam mo talaga na kailangan ko to. No? Diba? So, alam niya ang ating pangailangan. At itong maganda, sabi sa verse 17 and 18, sabi dyan, how precious to me are your thoughts, O God, how vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I'm still with you. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Kung ito ay bibilangin, ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Mga kapatid, we are always mind. God is always thinking of us. Amen? No?
Di ba tayo minsan, meron tayong mga tao na inaalala, di ba? Yung parati natin naiisip, maring mahal natin sa buhay, no? Maring kaibigan natin, no? Pero minsan, hindi na natin sila naiisip. Di ba? May ibang mga bagay na pinagkakabalan tayo. Pero ang Diyos, parati tayong nasa isipan niya. Amen, mga kapatid? No? Parati niya tayong iniisip. Parati niya tayong inaalala. At kilalang kilala tayo ng ating Panginoon. Now, meron pang ibang mga references sa Bible, pero siguro for lack of time, babasahin na lang natin ang, halimbawa itong Hebrews chapter 4, verse 13. Hebrews chapter 4, verse 13. Marami pa mga talata sa Bible na nagsasabi na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Sabi sa Hebrews 4:13, in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Walang makapagtatago sa Diyos, ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin, at sa Kanya tayo'y magsusulit. Okay? So actually, yung malaman lang natin na alam ng Diyos, yung lahat na sa atin, yung ginagawa natin, pwedeng pwedeng parang warning sa atin. No? Wala tayong may tatago sa Diyos eh. So pag meron tayong binabalak na hindi maganda, o alam natin hindi kalugod-lugod sa Panginoon, magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Diba? Dahil alam niya yun eh. Pero at the same time, magbibigay din ng comfort and assurance, yung katotohanan na alam ng Diyos ang lahat sa atin. Kasi mga kapatid, ito maganda sa ating Panginoon. Alam niya na tayo ay mahina. Alam niya na tayo ay nagkakasala pa rin. Alam niya na tayo ay may mga pagkukulang sa Kanya. Pero in spite of that, mahal pa rin tayo ng Diyos. Mga kapatid? No? Mahal pa rin tayo ng Panginoon. Kahit alam niya yung mga pangit sa buhay natin. Kaya patuloy nating nararanasan yung biyaya at kabutihan ng ating Panginoon. Amen? So praise God. Alam niya na tayo galing lang sa alabok. Kaya ang ating Panginoon, hindi siya malupit, hindi siya ibig sabihin, mapag-unawa siya. Dahil kilalang kilala niya tayo. Summary, God is all-wise, all-knowing, siya ay marunong sa lahat, siya ay nakakalam ng lahat, siya ay merong perpekto, walang hanggan, at pangkalahatang kaalaman. Okay? Alawa, God is omnipresent. Tanong ko, kaya ba nating maging nasa 4 na lugar ng sabay-sabay? Praise. Ang sagot ko, pwede. Kung tayo ay makapunta sa isang lugar sa US na tinatawag na Four Corners Monument. Balik tayo sa Four Corners Monument. May lugar sa US na isang quadripoint sa southwestern United States na kung saan nagmi-meet yung 4 na states ng Amerika. Yung state of Arizona, Colorado, New Mexico, at Utah. Okay? Ang tawag doon ay Four Corners Monument. Pakita mo yung larawan. Yan. Etong bahaging ito ay bahagi ng Arizona. Ito ay New Mexico. Parang probinsya sa atin. Sa kanila, state ang tawag. Yon ay Colorado at yun ay Utah. Yung tuldok sa gitna, yon yung tinatawag na quadripoint. So pag ikaw ay nakaapak doon sa gitna na yon, ikaw ay nasa 4 na lugar. Amen?
Ang galing, ano? No? Pero hanggang gano'n lang tayo. Hindi natin kayang maging nasa lahat ng lugar ng sabay-sabay. Ang pwede lang makagawa nun ay walang iba, kundi ang ating Diyos. Our God is omnipresent. He is all-present. Ang sabi nga ni Haring David sa tuloy natin sa 139, ang sabi rito sa verse, di ba meron nga mga bansa, siguro ibasa nyo, yung mga nag-abroad, maaari nakarating kayo sa isang bansa na eto ay border ng isang bansa sa isang bansa. Kasi magkatabi yung dalawang bansa. Pero hanggang gano'n lang tayo. Siya ang Panginoon lang talaga ang nasa lahat ng lugar ng sabay-sabay. Sabi sa verse 7, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu hindi ako makaiwas. Verse 8, kung langit ang puntahan ko, pihong ikay naroon. Kung ako ay sa Sheol ay naroon ka kung doon ako manganganlong. Okay, so sabi, kung makarating tayo sa pinakamataas na langit, nandun si Lord. Okay? Pero kung makarating tayo sa pinakamalalim na, actually ang tanong, ano ba itong Sheol na tinatawag? Sabi ng iba, ito daw ay state of death. O maaaring sabihin natin libingan. Pero sabi naman ng iba, it is a place of conscious existence after death. So lugar na pupuntahan natin patapos tayong mamatay. So kaya ang iba, ang pag-unawa rito ay impyerno, yung hell. Okay? So kung ano man ang ibig sabihin ng Sheol, basta isa itong malalim na lugar. No? So sabi ng mga awit, kung makarating tayo sa pinakamataas na lugar at pinakamalalim na lugar, nandun pa rin si Lord. Hindi tayo makakatakas sa kanyang espiritu. At sabi pa niya, sa verse 9, kung ako ay makalipad, umiwas sa napasilangan or east, o kaya ang tirahan ko ay ang duluhan ng kanluran, no? Sa English kasi sinabi, sa verse 9, sorry. If I rise on the wings of the dawn, so dawn yung, kung saan yung, di ba, dawn yung bukang liwayway, no? Yung, kung saan sumisikat yung araw. Siyempre sa silangan yon. At sabi ito, if I settle on the far side of the sea, so sabi nila, tinutukoy ditong sea ay yung Mediterranean Sea, sa bandang kanluran or west. So kahit tayo ay nasa magkabilang dulo ng east and west, at kahit saan sa pagitan nito, nandun pa rin si Lord. Amen? So, wala tayong mapupuntahan para makatakas kay Lord. Amen? Dahil siya ay nasa lahat ng lugar. Pero alam niyo, magandang katotohanan nito, dahil ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, pwede nating malapitan ng Diyos nasaan man tayo. Pwede nating maranasan ang presensya ng Diyos kahit saang lugar. Amen? So hindi lang dito sa church na kung saan sama-sama tayo na maranasan natin presensya ni Lord, kahit nasaan lugar. Dahil nandun ang Panginoon, makakainig natin ang ating Diyos. Okay? Alam niyo, may iba pa mga references, siguro hindi na rin natin babasahin. Pero may isang magandang pangalan si Lord sa Lumang Tipan, sa Genesis chapter 16, sa verse 13. Genesis chapter 16, verse 13. Ito, maaaring hindi natin masyadong alam tong pangalan na ito ng Diyos. Kasi di ba, meron tayong mga binabanggit ang mga pangalan ng Diyos. Halimbawa, Jehovah Rapha, no? Ang Diyos ay nagpapagaling. Jehovah Jireh. Actually, alam mo yung mga pangalan ng Diyos, ano rin yan mga nagpapahayag din ang katangian ng Diyos.
No? Na may isang magandang pangalan si Lord na sinabi sa Genesis chapter 16 sa verse 13. At ito yung kwento na naalala ninyo, nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar na alipin nila, no? Eh, dahil hindi maganda yung relasyon ni Hagar kay Sarah, so gusto ni Sarah na paalisin na yung mag-ina. No? Sabi naman ni Abraham, sige, bahala ka. No? So, pinalayas yung mag-ina. Hanggang sa makarating sila sa sa disyerto. At doon sa disyerto, siyempre, mahirap ang ang kalagayan nila doon. Pero doon sa disyerto, tinagpo ng Diyos si Hagar. At actually, ang nagpakita kay Hagar, sabi rito sa verse 7, ay isang anghel. Pero ang tawag doon ay Angel of the Lord. Angel of the Lord. Minsan kasi pag sinabing Angel of the Lord sa Old Testament, si Lord mismo yon, no? But anyway, pero dito sabi sa verse 13, ito ang sabi ni Hagar, she gave this name to the Lord who spoke to her, you are the God who sees me. Nasabi ni Hagar sa kanyang sarili, nakita ko rito ang nakakita sa akin. Ibig sabihin, nakita niya ang Diyos na nakakita sa kanya. Amen? Ang Diyos, nakikita tayo. Nakikita niya. Alam niya yung kalagayan natin. Alam niya kung tayo nabibigatan sa problema natin. Alam niya kung tayo ay nahihirapan sa karamdaman natin. Alam niya kung tayo ay nawawala na ng pag-asa. Alam ng Diyos yun. Dahil siya ay nasa lahat ng lugar. At actually, yung omniscience at omnipresence ng Panginoon, minsan nagkakaano yan eh. Nag-overlap. No? Nakikita niya kasi tayo. Kaya, alam niyo, itong sabi ko nga, yung katotohanan na to ay makapagbibigay talaga ng assurance sa atin. Yung alam natin na kasama natin ang Panginoon. Diba? Isa sa pangalan din ni Lord ay Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. No, inaawit pa nga natin yan, di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. So, etong pangalawang katangian ng Diyos na to ay talagang nagbibigay ng kaaliwan at kapayapaan sa atin. At pangatlo, at dito na ako magtatapos, yung omnipotence. Naman sabihin natin, saan dito yon? Saan pinahayag ni David dito yung omnipotence? Sa Psalm 139 verses 13 to 16. Okay. Sabi rito, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintal. Ang buto ko sa katawan noon nung ako'y hugisin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. At ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang, batid mo kung itaon ang haba na aking buhay, bagat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal nang balangkas mong ikaw lamang ang may gawa. Alam niyo kasi mga kapatid, isa sa nagpapatunay ng kapangyarihan ng Diyos ay yung kanyang nilikha. Di ba nasabi na natin? Pero hindi lang yung nilikha niya sa kalangitan. Bagamat kung titingnan natin talagang hahanga ka talaga. Kasi napakalawak talaga ng lilikha ng Diyos. No? Yung pinakita kanina sa inyo na Milky Way Galaxy, no? Yung Milky Way Galaxy, nandyan yung ating solar system.
yung, yung mga planeta at yung araw. Di ba? Tawag dun sa, alala nyo pa yung science ninyo mga kapatid? O absent kayo nung tinuro yon? Okay. Di ba may solar system, di ba? Yung absent nga daw. O sige. So, tuturuan ko kayo ngayon. Di ba? Yung araw, tapos yung mga planeta, di ba mga kapatid? Yung tawag dyan solar system, yan ay nasa tinatawag na Milky Way Galaxy. Okay? Doon sa Milky Way Galaxy, meron diyang, alam niyo ba na ang araw ay isang bituin? Alam niyo ba yun? Hindi. No? Di ba, akala natin yung araw tsaka yung bituin magkaiba? Pero sa siyensya, the sun is a star. Okay? Tulog na talaga. Okay. Kaya pag kinakanta natin yung Twinkle, Twinkle, Little Star, hindi yan little. Malaki yan. Kasi katulad ng araw na lang natin, yung sun, gaano kalaki ang araw? Kumuha ka ng 100 earth. 100 earth, pag tabi-tabihin mo, yon ang diameter ng sun. Okay? Pero ito yung mga kapatid. Meron pang mga stars na mas malaki pa sa sun. Ako, hindi ko rin alam dati yun. Malalaki pang mga star. At sa Milky Way Galaxy natin, there are billions of stars. Billions of stars. At sa buong universe, there are hundreds of billions of galaxies. Hindi na natin ma-imagine, di ba mga kapatid? Sabi nga, 2 trillion galaxies sa buong universe. Hindi natin ma-imagine. Pero, ang sinasabi ko lang, maring humahanga tayo doon sa nilikha ni Lord na nasa taas. Pero alam niyo ba mga kapatid, kung makikita rin natin yung pagkalika sa atin, hahanga rin tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pagkalika niya sa atin. Paano ba tayo nalikha? Nung nagsama yung cells ng ating mga magulang, 23 chromosomes sa lalaki at sa babae, nagtagpo yun, nabuo ang unang cell. At yung cell na yon ay dumami. Okay? Sa bawat cell ay meron tinatawag na DNA. Narinig niyo na ba yung DNA? Yan yung iba yung test, no? Okay. Para malaman kung sino yung tunay na okay. Pero tama yan. Ang DNA, yan ay tinatawag na description. Genetic description kung sino tayo. Sa isang cell, sa isang DNA, there are 3 billion character descriptions. Ibig sabihin, kumbaga may 3 bilyon na nakasulat, o ito, ang mata mo ay itim, ang ano mo ay ganito, ganyan, ganyan, ganyan. 3 billion sa isang DNA sa ating cell. Okay? Ang ating katawan ay binubuo ng 75 trillion cells na every 3 seconds namamatay ang 50,000 cells. Pero pag namatay ang 50,000 cells, may nalilikhang bagong cell. Tama ba ako, teacher? Science, hindi yata science ang ni Marlene eh. So, ang sinasabi ko lang mga kapatid, napakahangahang ang paglikha ng Diyos sa atin. Hindi, wala na akong panahon para yon. Kaya, tingnan niyo sabi ni David. Sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. No? Pag sinabing fearfully, hindi yung nakatakot, ha? Kasi fearful, di ba? Kasi pag nakita pala tayo, natatakot yung, no?
Ibig sabihin ng fearfully, uniquely. Unique. Kaya wala talaga sa atin pwedeng magkakapareho. No? Biro mo, doon pala sa DNA natin, 3 billion descriptions na kung sino tayong magiging. No? So wala talaga sa atin magkapareho. Kahit yung twins, kambal, hindi magkapareho. Ang sinasabi ko lang, ang Diyos ay makapangyarihan dahil talagang kamangha-mangha yung paglikha niya sa bawat isa sa atin. Amen? Ang Diyos ay makapangyarihan dahil din sa kung paano niya pine-preserve yung kalikasan. No, yung preservation niya. Imagine nyo na lang, yung buong universe, iniingatan, pinananatili ng Panginoon. Hindi nagkakabangga yung mga planeta, di ba? No? Ibig sabihin, lahat ng yan, sinusustain ng Panginoon. Lahat ng nilikha niya, binibigay niya yung pangangailangan. Nasabi ka sa Hebrews chapter 1, verse 3, hindi na natin nabasa to kanina, pero ang sabi doon, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. Pinananatili ng Panginoong Yesus ang lahat ng nilikha sa pamamagitan lang ng Kanyang salita. Kaya, isa ring pagpapakita yon ng kapangyarihan ng Diyos. Isa pa rin pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ay yung pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Yesus. Saan tayo makikita na ang namatay na buhay? Ang sabi sa Romans 1:4, yon ay kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos at pinatunayan na si Jesus ay anak ng Diyos. Yung kanyang muling pagkabuhay. At siyempre, di lang ang Panginoong Yesus ang muling mabubuhay. Tayo din lahat, mga kapatid, ay babaguhin ng Panginoon. Kung tayo man ay patay, pinakakilala tayo kay Lord, namatay tayo, bubuhayan tayo muli ng ating Panginoon, babaguhin niya ang ating katawang lupa, pagiging maluwalhating katawan. Pero kung tayo ay buhay at dumating ang Lord, tayo ay aagawin ng Panginoon sa rapture. Amen. No? Babaguhin niya yung ating nabubulok na katawan, gagawing isang maluwalhating katawan. At syempre, makapangyarihan ng Diyos dahil siya ay nagbabago ng buhay ng sino mang tao. Okay? Sino rito ang binagong buhay ng ating Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Dati, sinikap natin magbago. Diba? Pumasok tayo ng kung ano namang mga retreat, no? Gumawa tayo ng kung ano ng mga resolution. Hindi tayo nabago. Pero nang tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa puso natin, doon tayo naging bagong nilalang. At yun ay kapahayagan din ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? So in summary, hindi na natin nabasa yung mga talata. No? In summary, God is all-powerful with unlimited ability to do anything and everything, and nothing is too hard for Him. Ang ating Diyos ay, yung sa Matthew 19, verse 26, yan yung sabi ni Pedro. Sabi niya, kasi may isang lalaking mayaman na sabi ni Lord, mahirap sa isang mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. No? Pero sinabi din ni Lord na walang imposible sa Diyos. Okay? So kahit yung mga tao mahirap makapasok sa karya ng Diyos, kaya pa rin tulungan ni Lord na makapasok sa karyaan niya. Okay? So walang imposible sa Panginoon. Kaya ang Diyos ay makapangyarihan, siya'y sabi nga, na meron siyang walang limitasyong kakayanan, kaya niyang gawin ang anumang bagay at kaya niyang gawin ang lahat ng bagay dahil walang imposible sa Kanya. Kaya nga isang tawag sa Kanya is Almighty God. Makapangyarihang Diyos. So, kung meron man tayong mga problemang mabibigat, mga balubhang karamdaman,
o sa tingin natin may mga mahal tayo sa buhay na sinasabi ng iba mahirap nang mabago, huwag tayong mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos natin ay isang Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Dahil Siya ay makapangyarihan sa lahat. Amen mga kapatid? Amen. Praise God. Praise the Lord. Now, itong tatlong katangian na yan, yung omniscience, omnipresence, omnipotence, ang tawag ni J.R. Packer dyan ay the powers of God. No? Pero meron pang ibang mga katangian, isi-share ko kung may pagkakataon, susunod ay babahagi ko yung tungkol sa katangian ng Diyos na hindi siya nagbabago, yung immutability niya, tapos yung kanyang sovereignty, yung kanyang paghahari, yung kanyang pagkontrol ng lahat ng manilikha niya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito na tunay nga o Diyos na muli mong pinaalala sa amin na kayo isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa amin. Alam niyo ang aming mga pangailangan, alam niyo ang aming mga pakipagbaka, alam mo ang aming mga hinaharap na mga pagsubok at handa kayong tumulong sa amin. At kayo nasa lahat ng lugar. Pwede namin kayong katagpuin. Pwede namin maranasan ang presensya nyo. Nasaan man kami. At hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami papabayaan. At kayo ay makapangyarihan sa lahat. Kaya tulungan nyo kami magtiwala sa iyong kapangyarihan. Nagawin ang mga kahit ang mga imposibleng bagay sa tingin namin. O Diyos, pinagkakatiwala ko na po ang iyong salita. Aking mga kapatid sa iyong kamay, sa pangalan namin, Panginoon Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Sandali po ito, tayo po ay makinig sa paalala sa atin, sa pagbibigay. At pagkatapos po natin magbigay ng regular offering natin, meron po tayong special offering para sa kapatid ni Nanay Lita Disuyo. Dahil namatay po yung kanyang kapatid sa Bicol, pero hindi siya makauwi, kaya gusto niyang magpadala na lang ng tulong, no? So, magkakaroon tayo ng special offering para itulong natin sa ating kapatid. Buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Mateo 6:31. Sabi po rito, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na rin ninyong ang Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat, bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen po. So maari po ang lahat nung bago po tayo tumungo sa bahay-sambahan. Siguro po kanina, bago kayo pumunta rito, ay nag-aalala po tayo sa ating kakainin. Di ba po? Minsan, lalo na ngayong giving time, di ba minsan, Lord, magkano kaya yung ibibigay ko? Kasi ito lang po ang aking pera. Minsan marami pa tayong iniisip ng mga bayarin. Tama po ba? Pero sinabi ng Panginoon na ngunit higit sa lahat, bigyan ninyo ng halaga ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ano po ba yung kalooban ng Diyos sa atin? Amen? Nung simula po tayong makakilala sa Kanyang masaganang biyaya, di ba? Nung tayo'y sumampalataya at maligtas sa pamagitan ng ating pananalig sa Diyos, eh talagang sumasagana po yung biyaya. Amen? Ngayon, sinasabi na huwag tayong mag-alala sa lahat ng ating mga, yung kakainin, damit, at sa lahat ng bagay. Kaya ngayon po,
hinihimok tayo na magkaloob tayo sa Diyos. Amen? Sabi nga sa awit 23, yung Psalm 23 verse 1, di ba? Si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. So ano man ang meron tayo sa ngayon na ipagkakaloob sa Diyos, lalo po kung ipapractice natin ang Old Testament, yung sa Malakay 3:10, di ba? Ibigay ninyo ng buong buo yung ating, mga ikapu. So yung ikapu, alam na po natin yan, marami na pong nagpapaliwanag, siguro simula pa nung tumanggap tayo sa Panginoon. Yung ikapu at yung mga kaloob handog natin sa Diyos, ay maliwanag na po na sa atin na dapat ibigay natin. Amen? Kaya wag po tayo mag-atubili na ibigay sa ating Panginoon yung para sa Kanya. Amen? Hindi naman talaga kailangan ng Diyos yan dito sa Kanyang gawain. Amen po? Tayo po ay magkaloob sa ating Panginoon.